Hindi nga sila masyadong mahilig sa sabaw, pero itong mag-asawa ay mahilig sila. Kaso yung mga bata, dito nga pala ako sa aking kwarto. Ayan, yung aking kwarto. Ayan, itutur ko kayo sandali. So, ayan, yung parang, ayan, maalala ko nung unang araw ko sa Hong Kong. Ayan, ganito yung nagiging kwarto ko. Ayan, double deck. Tapos punong-puno yan ng mga luggage. Ay, doon naman sa Hong Kong, hindi naman mga luggage, kundi yung mga gamit sa kusina, stock room, o kaya yung mga pinanghahalo nila sa mga niluluto nila, yung mga dried na mushroom, ay kung ano-ano pa, yung mga pangkusina, o minsan mga dilata, ganon. So, dito naman, mga maleta, ayan. So, may mga maleta, ayan. Alala ko yung Hong Kong days ko nga. Ganito talaga yung itsura ng naging kwarto ko doon. So, ayan yung aking higaan. Katabi ko lang yung aking mga damit na pang araw-araw. At, ayan, nakatour na kayo sandali. At, ayan, kain na nga tayo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna. Good morning guys! Ayan, yes, good morning yan. Dahil ito ay umaga at ito nga, ang ginagawa ko tuwing umaga ay siyempre pagkatapos natin manginamos ay diretso tayo sa kusina dahil kailangan natin magluto ng paalmusal at hindi ko na nga naipakita yung pagluluto at hirap siya. Kaya ayan, diretso ako sa paghugas at ligpit ng aking mga ginagamit sa pagluluto. At pagkatapos naman ay kailangan kong lumabas dahil kailangan ko linisin yung kulungan ng aso dahil meron silang aso na dalawa at itong isa ay nakakulong. So ito, medyo maligalig nga itong aso na ito. Pagkatapos ko maglinis, ayan, papakainin ko na sila at yung papapakain ko ay only once a day lang. Ayan, kasi diet sila. Hola! Ayan siya guys, ganyan siya kaligali kapag tinatawag ko yung isa. So siguro dahil siya ay nakakulong lang at hindi siya nailalabas. Noon kasi daw nailalabas doon ng mga amo ko ito nung maliit pa. Kaso ngayon kasi sobrang laki niya na at maharot. Kaya dyan na lang siya. Tapos ko nang nalinisan ang kulungan ng mga aso at napakain ko na rin sila. Diretso naman ako ngayon sa laundry at ako ay naglalaban ng aking mga damit. At ako kasi yung pagkaligo ko kasi ay talagang pagkahubad ko ay nilalabang ko na kaagad kasi ayoko yung iniipon kasi nahihirapan akong maglaban ng madami. Kaya at saka kunti lang din yung mga damit na naidala ko dito. So kayo naman ay nagtataka guys kung nasaan ako. Hindi ko ito bahay. Nasa ibang bahay ako. Ako po ay pangsamantalang ayan, namasukan. Ayan, yes. At hindi ito sa abroad guys. So wala ako sa Hong Kong. Nandito ako sa Pilipinas at ako ay namasukan muna pangsamantala at medyo matagal na rin ako sa Pilipinas guys. Kaya siyempre wala na rin akong pera at
kailangan nating kumayod para makapangtapal sa mga pangangailangan natin, at mahirap nga naman umasa sa kahit kanino o kahit sa mga kapatid mo. So ako ngayon ay nagsasampay ng aking mga damit na tapos ko nang nalabhan, at habang pala ako ay nagsasampay, mayroon din ako nakasalang na mga kubrikama nila guys, yun sa aking mga amo, ayan, nakasalang doon. At dito naman tayo sa mga halaman, ayan, kasi yung mga halaman ay tuyot na ang lupa, kaya nung time kasi na ito ay masyadong mainit, kaya umuulan naman siya, pero hindi katulad ngayon ba na panay ulan. So nung itong time na to ay mainit ito, so nagtutuyo talaga yung mga lupa. So itong mga halaman nila guys, dahil ito ay nangungupahan lang sila, so kung makikita mo ay nasa paso lahat yan, kasi nga alam nga namang ilagay nila sa lupa, no, kasi nangungupahan lang sila. So siyempre nasa paso talaga yan, para pagka gusto nilang lumipat ulit at least madali lang nilang madala. So ito ay namatay itong durian na to guys. Ito ay guyabano. Ito palayo ay nadala ko sa kanila, yung pasalubong ko ba. So tinanim ko rin yung seeds kasi matamis. So ito guys ay roselle. Ito rin ay namatay nung bumalik ako, pero kahit paano namunga siya. At ito ay maliliit pa itong roselle na to. Ito yung mga naitanim. Ito tapos na ako sa mga kubrikama na naisalang ko, at kailangan na natin isampay. So ito na nga tayo, ito ay mga nalabhang ko na, at kailangan ko isampay na para matuyo. So habang ako ay nagsasampay, tapos nito ay dito naman ulit tayo sa mga halaman. At ito nga, so ito nga ang roselle guys, at nakakatuwa nga, no. So nai-upload ko na to nung nakaraan, na may nai-upload na ako nitong roselle. Alam mo guys, first time ko kasi magtanim ng roselle. Ayun, ito nga ang dami ko ring naitanim. So ito nga pala ay doon sa kabila, at pinapalipat ng amo ko dito kasi ayaw niya doon sa kabila. Ito yung bunga niya guys, yung maliit. So maliliit pa sila dito, At ito, baga naghahanap nga ako ng mapaglalagyan nila, kasi nga medyo puno na dito. Ito ay durian guys, ayan. So ito pa, durian ito. Ito namatay ito nung bumalik ako. So iwan ko kung bakit, no, namatay siya. So siguro dahil nga ay sobrang init, at siguro sigurong gumapang yung mga ugat niya, no, o dahil nga kasi nasa paso lang. So ito, nilinis-linisan ko kasi medyo madamo na rin siya. Kailangan kong tanggalin yung mga damo niya. So ayan, yung mga damo niya. So ay nagtutubo rin siya ng mga after mga ilang buwan. Ay hindi na may ilang buwan, mga isang buwan nagtutubo na yung may mga damo na. At yung iba ay mahaba na. So ito ay kailangan kong linisin para gumanda-ganda naman tingnan, at para makapagtubo rin ng maayos yung mga ipinunla natin. Ayan, durian ito. Ayun yung kanyang itsura guys nung nalinisan ko. Ayan, diba? Nakakatuwa talagang magtanim. Ayan, lalo na kapag nagtubo yung mga itinanim, no? Nakakatuwa talaga. So lalo pa siguro kapag namunga. Ayan, napakasarap sa pakiramdam yung itinanim mo, nagtubo, tapos namunga. So ay pinya. So ayan, ang lago ng dahon ng roselle. So imagine, ilang buwan lang siya guys talaga na itinanim ko. Nung pagbalik ko sa kanila, siguro mga 2 buwan, namunga na siya guys. So nakakatuwa talaga. Ang sarap talaga magtanim guys, lalo na kapag nakita mo na yung mga ipinunla mo ay talagang nagtubo. Tapos lalo pa namunga. Ito ito ay lahat talaga ng mga seeds talaga, yung mga galing sa kusina talaga, hindi talaga masayang. Ito gulay siya guys, akala mo damo. So ito nga ay mahaba na nga itong mga damo, kaya ay tinatanggal-tanggalan ko para malinis naman. At ito yung itsura niya. At ayan, ma-imagine ko lang talaga, masarap pala talaga magtanim, lalo na kapag napipitas mo na yung mga bunga. So ayun guys, naglinis-linis ako dito. Ayan, at mukhang maaliwalas na talaga siya tingnan. Maganda naman talaga pag malinis, maganda tingnan. So ayan yung kanyang itsura. At ito yung mga lugar kung saan sana yung mga tanim ay pinapalipat ng amo. So dito ay nagtutupi naman na ako dahil natapos na yung nalabhan ko na yung mga uniform. Ito palang tinutupi na to ay napakarami. Ito ay uniforming dahil ang anak ng amo ko ay dentist. So dahil
dalawa sila o hindi ko alam dalawa o tatlo silang dentist, pero yung may-ari naman ng clinic ay is yung anak ng amo ko. Ay dahil nga sa sobrang bait, ayan, libre na silang magsuot ng malinis, pati yung mga sinusuot ng mga kasama niya inuuwi niya pa sa bahay. Talagang dito talaga ang laba at ayan, kaya ganyang kadami yung aking mga itinutupi na uniforme. So di ba, napakaswerte ng mga kasama niyang dentist kasi magsusuot na lang sila ng malinis. Ayan, sa sobrang nga namang bait nitong anak ng aking amo, ayan, inako niya na lahat para ang susuotin ng mga kasamahan niya ay malinis na, o di ba? Saan ka pa maghahanap ng ganyan? So ganyan kadami yung aking itinutupi na mga uniforme nila kapag pagkatapos kong maglaba ng mga uniform nila. At dahil tapos na, dito naman tayo sa kusina at ako ay katatapos lang kumain nito at nagluto. Pagkatapos kumain ay hindi ko na naipakita yung pagluluto at pagkain ko. Ay ito ngayon naghuhugas na ako ng mga pinagkainan namin at pinagkainan ng aking mga amo. Ay sabay kasi ako sa kanila kumakain minsan. At minsan naman ay ako ay naiilang dahil hindi ako sanay. So dito pagkatapos ko namang maghugas, ayan, nagligpit-ligpit lang ako ng konti, linis-linis. At dito naman tayo sa ating napaka-cute na alaga. O, kita nyo naman ulit. Nung nakaraan kasi kawawa itong aso na to kasi nung nakaraan ay na nagkagarapata ito ng pagkadami-dami yung naiipon na tapos naglalakihan na lang yung mga garapata. So nahirapan din akong magtanggal dahil sa sobrang dami na sa balat niya nakadikit. Yung kapag tinatanggal mo nga ay nasasaktan siya kasi yung garapata pala ay nakadikit pala talaga yan sa balat, yung kinakain yung yung dugo pero may gamot naman sila na pinapainom pero hindi talaga lahat namatay. So yung iba tinanggal ko. So dito ay malinis na siya dito. Aside sa pinapainom nila ng gamot at tinatanggal-tanggalan ko rin, naliguan ko na rin siya, malinis na sa dito. Ang inano ko na lang is nilinisan ko yung mga buhol-buhol niya, mga buhok. At ito, kainan time na nga. Ito na nga yung kumain ako na mag-isa dahil nga nagluto ako pero hindi naman pala sila kakain. So akong kumain ng mag-isa at kinain ko na rin yung mga tira-tira. So thanks for watching. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.